Sa paanan ng bundok Banahaw, sa isang masukal na gulod na bihirang marating ng tao, naroroon ang kubo ni Aling Tarsila, isang matandang mangkukulam na matagal nang kinatatakutan sa buong rehiyon. Ang kanyang buhok ay singputi ng abo, mahaba't buhaghag, at ang kanyang mga matay tila mga basag na salamin na lumuluwa tuwing gabi. Ang kanyang tinig, kapag nagalit, ay sinasabing kayang magpalamig ng apoy. Marami siyang naging biktima, mga batang hindi sumunod sa magulang. Mga dalagang umayaw sa alok ng alahas, mga binatang nilait siya sa pamilihan. Lahat ay nagkaroon ng kapalarang hindi malimutan. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, sinumpa niya ang isang batang babae, si Isay, anak ng dayuhang mananahi na nakatira sa kabilang gulod. Walang dahilan kundi ang inggit sa kagandahan at masiglang tinig ng bata. Kinabukasan natagpuang nakatayo si Isay sa gitna ng kalsada, walang malay, nakatitig sa kawalan. Luha ang bumabagsak sa kanyang pisngi, pero hindi siya umiimik. Isinugod siya sa mga albularyo at manggagamot, ngunit walang nakagamot. Wala hanggang dumating ang ina niyang si Lucida. Tahimik si Lucida. May mga matang hindi mapakali, ngunit malamig, at boses na tila laging nagbabadyang pumutok ang unos. Wala siyang imik sa mga tsismosa sa pamilihan. Hindi rin siya lumapit sa barangay captain. Imbes, dumiretso siya sa batis, at doon, habang tinapaliguan si Isay ng mga dahon ng sambong at tubig mula sa sapa, nagsimulang bumulong. Hindi mo dapat ginamit ang bilim sa isang inosente. Bulong niya habang inilalapat ang mga daliri sa noo ni Isay. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-iisa sa kubo, inilabas niya mula sa ilalim ng banig ang isang lumang garapon, isang pilak na sisidlang may ukit ng buwan at mga titik na hindi mawari. Naroon ang itim na alabok, isang alikabok na galing sa pinakamaitim na bahagi ng mundo ng mga mangkukulam. Isang alikabok na hindi dapat gamitin maliban kung ang kaluluwa tunay na pinatay ng galit. At sa mga apoy ng kanyang luha at hinagpis bilang isang ina, binigkas ni Lucida ang unang bahagi ng lumang orasyon. Ang kulam na itinanim ay dapat anihin ng sarili niyang ugat. Kinabukasan ng pagbigkas ng orasyon ni Lucida, gumising si Tarsila na may malamig na pawis sa noo. Nakita niyang namamaga ang kanyang braso. Sa unay inakala niyang kagat lamang ng insekto. Ngunit nang siya'y bumaba ng bahay upang mamalengke, napansin niyang iba ang tibok ng kanyang dibdib. Mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Sa kanto ng kalsada, isang batang lalaki ang umiiyak habang bitbit ang basag na plastik na timba. Hindi niya alam kung anong puwersang nagtulak sa kanya, ngunit nilapitan niya ito. "Anak, nasaan ang nanay mo?" Sa mismong oras ng kanyang pagtatanong, tila may nagliyab sa ilalim ng kanyang balat. Sa loob ng isang iglap, dumaan ang init na parang apoy mula balikat hanggang leeg. Napaatras siya, napahawak siya sa pader. Hindi ito normal, hindi ito karaniwang karamdaman. Ito ay parusa. Umuwi siyang nilalagnat, nanginginig, at nang sumilip sa salamin, nakita niya ang balat niya na unti-unting nagkakaroon ng bakas ng paso. Tila sinusulat sa kanya ang kasalanan ng damdaming pilit niyang nilalabanan. Hindi mapakali si Tarsila. Sa loob ng kanyang dampa, sinubukan niyang tapatan ng langis, dahon ng alagaw at maging ng itim na asin ang mga sugat. Ngunit walang gumana. Sa kagustuhang matigil ang sumpa, tinungo niya ang tagong kuweba ni Mando, isang matandang kulam na kilalang bihasa sa larangan ng espiritual na paglilinis. Naglakad siya ng 2 araw, nilabanan ang ginaw ng gabi at init ng araw. Kinagat siya ng lamok, kinutya ng mga batang nakakakilala sa kanya. Ngunit hindi siya tumigil. Sa loob ng kuweba, si Mando ay nakaupo sa gitna ng mga bilog ng asin at uling, na nanahimik sa ilalim ng asul na apoy. Ngunit nang makita siya, agad siyang tinaboy. "Hindi ko nahawak ang mga batas ng mga sumpang tulad niyan, Tarsila," sabi ni Mando habang sinasarado ang bote ng bulong. "Si Lucida ang gumawa niyan, hindi ba? Ang ina ng liwanag na minsang sumumpa sa bundok siwang. Kung siya ang nagbitaw ng orasyon, tanging puso lamang ang makapapawi."
Napahawak si Tarsila sa kanyang sugat. Ramdam niyang hindi lang katawan ang nauupos, kundi pati kaluluwa. Tuluyan nang nanghina ang katawan ni Tarsila. Wala na siyang ibang pupuntahan. Bawat bayang dinaanan niya ay may bakas ng kanyang dating kasamaan. Sa bawat tahanang nilapitan niya, may hinagbis na tumanggap sa kanyang pagluha. Sa bahay ng isang dating biktima, si Aling Meding, binato siya ng mga pinatuyong tinapay. Dahil sa'yo lumayas ang anak kong dalaga. Di na nakabalik. Kulam ang dahilan, ikaw ang dahilan. Hindi siya lumaban, hindi siya nagmura, hindi siya nagkulam. Umupo siya sa ilalim ng bubong ng bahay. Pinanggap ang ulan habang tahimik na umiiyak. Gabi-gabi, humihingi siya ng tawad sa hangin, sa buwan, sa mga aninong hindi niya alam kung nakikinig. Hanggang sa isang gabi, narinig niya ang tinig ng isang batang babae, mahinang humahagikik, pamilyar. Ang puso mo, inaapoy dahil sa hindi mo hinayaang magmahal. Nagising siyang may isang maliit na bulaklak sa kanyang dibdib. Hindi bulaklak ng lupa, kundi tila galing sa ibang mundo. Pagkalipas ng maraming araw ng pagbabalik loob, lumapit siya sa bahay ni Lucida. Bitbit niya ang basad na sanggol na manika ni Isay. Isang laruan na kanyang isinumpa noon para lagnatin ang bata. Ngayon ay nilinis, tinahi at nilagyan ng bulaklak sa buhok. Lumuhod siya sa tarangkahan ng bahay. Basang-basa sa ulan, nangangaligkig, lumabas si Lucida, nakaputing damit at hawak ang anak na tila natutulog sa kanyang dibdib. Tahimik ang kanyang paglakad. Hindi siya sumigaw, hindi siya nangutya. Nakatikim ka ng kulam hindi upang maghiganti, kundi upang malaman kung gaano kalalim ang sakit ng isang inang nasasaktan. Lumuhod si Tarsila. Patawarin mo ako kung maibabalik ko lang ang panahon, kung hindi ko lang pinaramdam ang sakit na ito sa iba. Tahimik si Lucida, ngunit sa mata niya'y may luhang pilit niyang tinatago. Sa loob ng bahay, pinaliguan ni Lucida si Tarsila ng pinaghaling tubig alat, dahon ng mangkono, at langis ng nyog na pinatulo mula sa ibabaw ng duyan ng isang sangkol. Sa gitna ng ritual, binuksan niya ang garapon ng itim na alabok. Ngayon ay may sinag na asul at pilak. Habang sinasambit ang orasyon, lumutang ang alabok sa hangin. Hindi ito bumuga ng usok, kundi ng mga liwanag na tila bulalakaw, dahan-dahang dumampi sa balat ni Tarsila. Isa-isa, naglaho ang mga paso sa katawan niya. Ang mga paltos ay naging pilat, at ang pilat ay naging makinis na balat. Ngunit sa kaliwang kamay niya, nanatili ang itim, isang marka, isang paalala. Hindi lahat ng sugat ay kailangang pagalingin. May ilan na kailangang manatili bilang babala. Pagkalipas ng 3 buwan, si Tarsila ay hindi na ang dating mangkukulam ng takot. Sa paanan ng bundok, nagtayo siya ng maliit na kubo kung saan tinuturuan niya ang mga bata ng halamang gamot at paggawa ng insenso na nakagagamot ng sipon at hika. Tuwing gabi, sinisindihan niya ang 3 kandila, isa para sa kanyang mga biktima, isa para sa kanyang kaluluwa, at isa para kay Isay. Isang araw, dumating si Lucida at Isay. Tahimik silang umupo sa ilalim ng puno ng mabolo at si Isay ay nag-abot ng maliit na paso ng halaman. Sabi ng inay, ito raw ang tumutubo sa lugar kung saan may nagsisisi. Walang salita si Tarsila, yakap lang, at sa unang pagkakataon, ang yakap na iyon ay hindi para mambiktima, kundi para magpasalamat. Nais ni Tarsila ang alabok ay wag nang gamitin muli. Sa isang gabi ng bagong buwan, dinala niya ito sa kuweba ni Mando at inilagak sa gitna ng bato. Iinali niya ito sa isang supot ng bulaklak na galing kay Isay. Isinulat niya sa lapida ng kuweba. Ang kapangyarihang walang puso ay kapangyarihang walang saysay. Kung ang alabok ay hindi magagamit para sa panghilom, wag na itong paglaruan ng sinuman. At siya'y lumakad pabalik sa kanyang kubo, dala na ang bagong layunin, magturo ng liwanag sa mga dating nagkulang. Sa kanyang huling mga taon, si Tarsila ay kilala na sa ibang pangalan, Nanang Tala, manggagamot ng Banahaw. Wala nang nakaalala sa kanyang nakaraan, kundi ilang matatandang alam ang buong kwento. Sa bawat halakhak ng batang gumaling, sa bawat inang nagpasalamat, nagniningning ang pilat sa kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang huling sulat, ito ang kanyang isinulat.
Minsan akong naging kulog ng dilim, ngunit tiniling maging sinad ng gabi. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagpiling tumalikod sa sarili mong lakas para lamang masagip ang iba. At sa huling gabi ng kanyang buhay, habang nakahiga sa ilalim ng mga bituin, isang batang babae ang yumakap sa kanya, Nanang Tala. Natutunan ko pong hindi lahat ng may sugat ay masama. Ngumiti siya, at sa wakas, pumayapa ang kanyang kaluluwa.